Anyari kay Benedict Maturin? Dito nga hype na hype ang pamilyang Haliburton at SGA binuhat ang OKC sa crunch time. Game 4 na ng NBA Finals. Tapat ang Oklahoma City Thunder kontra sa Indiana Pacers. To start first quarter, unang nga makakabutas dito ay si Lu Dort. Sa kabila naman si Pascal Siakam galing sa corner 3-point area at SGA unang puntos niya manggagaling sa floater. After nga niyan, nagkaroon ng run ang home team kasama tong long 3-pointer ni Tyrese Haliburton at corner 3-point ni Andrew Nembhard na kung saan umabot pa sa 9 points ang kanilang lead. Pero halfway minute mark ng first quarter, biglang uminit itong si J-Dub na tinapos ang first quarter with 12 points, 3 rebounds at 1 assist at leading scorer para sa visiting team. Solid start din para kay Pascal Siakam na leading scorer ng home team with 10 points, 2 rebounds, 1 assist at 4 steals. At dyan natapos ang unang quarter na dikit ang laban. 35-34, slow start para sa league MVP na si SGA. Start of second quarter, tres agad ng binanat ni Benedict Maturin. At dito nga nagsasagutan ng basket itong veteran ng Indiana Pacers na si TJ McConnell kontra dito kay SGA. At nakuha pa nga ng OKC Thunder ang lead dito na umabot sa 6 points. Pero ayaw silang palayuin ng home team. Eto magandang putback slam galing kay Obi Toppin. Baba sa isa ang lamang ng visiting team. Kaso binawian ni J-Dub sa kabila itong si Obi Toppin ng layup. Over 1 minute remaining sa game. Nakagawa pa ng 5 straight points itong si Tyrese Haliburton para makuha ulit ang kalamangan sa OKC. After nga niyan, hype na hype si Tyrese Haliburton pati tatay niya at asawa. 60-57 in the first half. Dito nga sa third quarter, okay na sana ang start ng visiting team at naitabla pa nga nila ang score sa 62. Kaso biglang uminit ang outside shooting ng home team na gumawa ng 9-2 run kasama tong magandang ball movement nila, resulting sa tres ni Pascal Siakam. Palo na sa 7 points ang lamang ng Pacers, 71-64. Pero ayaw pa iwan ng OKC na pinangunahan ng kanilang MVP na si SGA na 8 points na sa quarter na to at total of 20 points para sa kanya with 3 rebounds at 2 steals. Baba na lang sa dalawa ang hahabulin ng visiting team. Kaso nag-take over mode bigla itong si Obi Toppin. Quick 8 points ang ginawa kasama tong dalawang magkasunod na tres at isang slam dunk galing sa magandang pasa sa kanya ni Pascal Siakam. Lobo na sa double digit ang lamang ng Pacers. Pero nakahuling hirit pa ang OKC bago matapos ang third quarter, 87-80. Fourth and last quarter, magandang start to para sa visiting team na kung saan naitabla nila sa 89 ang score. After nga niyan, nagsasagutan lang ang magkabilang team ng basket. Walang gustong bumitaw dito mga ropa, kaya kapit sa kanilang mga superstar ang dalawang teams. Pero dito nakabuo ng momentum ang visiting team. Under 3 minutes remaining sa game, gumawa ng 5 straight points itong si SGA para makuha ang kalamangan sa home team. Napatay mo tuloy ang Indiana Pacers 104-103. Dito nga, nabaliwala ang timeout ng Pacers at nagresulta pa ng free throw ang turnover nila. 50 seconds remaining sa game, nakabingwit pa ng foul itong si SGA. Bad news yan para sa Pacers. Bukod sa mapuputukan na sana ng shot clock itong si SGA, fouled out na itong si Aaron Nesmith. Pagkakataon na sana na maibaba ng Pacers sa dalawa ang lead ng OKC. Kaso kinabahan ata itong si Benedict Maturin. Parehas ba namang sinablay ang dalawang free throw niya? At nasundan pa nga niya yan ng foul during inbound ng OKC. Kaya nabigyan ng isang free throw itong si SGA. After nyan, nagka-turnover itong OKC at si Benedict Maturin ang nakakuha ng bola.
Kaso isa lang ang naipasok na free throw. At dahil nga dyan, hindi na nakahabol pa ang Indiana Pacers. Kaya sa huli, panalo ang OKC Thunder. Tabla na ang serye, 2-2.